nabubuhay sa tinapay ang isang tao, kundi ang kanyang mga salita. Kumakain man tayo ng pangkatawang lupa, mas importante ang kaluluwa natin sapagkat ang kaluluwa ito ay hawak ng ating Panginoon Diyos. Siyempre, handa na po ba tayong makinig sa ating Panginoon ng kanyang salita? Siyempre, amen ay tatawagin na po natin ang ating pastor na si Pastor Alan. Okay, muli, magandang umaga sa ating lahat. Kami po muli po nag-anyaya po sa inyo hanggang buhay po tayo. Kasi wala na po tayo sa mundong ito, wala na po tayo makapaglilingkod sa Panginoon. So, sa mga oras pong ito ay ang gawain pong ito ay hindi lang po para sa amin. Ito po ay para sa lahat na tawag at pinili po ng Diyos. Dahil kung naroon mong tinawag ka at pinili ka ng Panginoon, makakasama ka namin. Pero kung hindi ka talaga tinawag, ang gawain ito ay walang kabuluhan para sa iyo. Ito ay isang kamangmangan at hindi mo ito maintindihan at hindi mo ito maunawaan. Pero kapag ikaw ay tinawag ng Diyos, ay tiyak na maintindihan mo ang gawain ito ay napakahalaga. No? Napakahalaga ito sa buhay ng tao. Dahil sabi ni Jesus Christ, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So, ibig sabihin, ang gawain ito ay pagkain ito ng iyong espiritu. Hindi ito pagkain ng body and soul. Kasi ang pagkain ng ating body and soul, pagkain dito sa mundo. At ang pagkain ng ating espiritu, walang iba kundi ang salita ng Diyos. No? Nung hindi pa nabubuhay ang espiritu mo, wala pang halaga sa iyo ang mga bagay na espiritual. Kaya ba tinatawag na pamumuhay? Espiritual. Paglago? Espiritual. At kumain tayo at uminom tayo ng gatas na espiritual. No? So doon ay sa mga yan po bilang mga nabubuhay sa spiritual, nagugutom tayo hindi sa pagkain dito sa mundo nito. Kundi nagugutom din naman tayo sa salita ng Diyos. No, kaya kayo po'y aming nanyayahan, huwag po tayo mahiya kasi iba nahiya. Nahiya pumasok, kaya po dyan kasi baka kuntsahin ng mga kaibigan ko. No, nahiya sila kasi nga pero kapag hindi naman ganito ang gawain, napakaraming tao. Kasi nga, hindi na ang kanilang ginagawa ay karapat-dapat doon sa mga nakakakita at kaibigan nila. Pero ito talaga, pag nandito ka sa ganitong gawain, ang tingin sa iyo ay banal. Amen? Ang tingin sa iyo ay matuwid. Bakit ang tingin sa iyo ay banal? Bakit ang tingin sa iyo ay matuwid? Dahil ang Diyos ay banal. Amen? Ang Diyos ay matuwid. Kaya kapag naglilingkod ka sa Diyos, pinapapurihan mo siya, ang tingin sa iyo ng mga kaibigan mo, ang tingin sa iyo ng mga tao, ikaw ay banal. Ikaw ay matuwid. Bakit? Sapagkat kung ano yung puno, ang siyang bunga. Amen? Ang siyang bunga. Kaya dahil ang Diyos ay matuwid, tayong mga sanga ay nagiging matuwid. Dahil ang Diyos ay matuwid, dahil siyang puno, tayong mga sanga tayo ay matuwid. Dahil ang Diyos ay banal, siya ay puno, ang sanga ay banal. Kaya nahihiya sila kapag sila ay umati sa ganitong gawain. Dahil nga, hindi nga ang tingin sa kanilang sarili, sila ay hindi karapat-dapat. Kapatid, hindi po nagtatangi ang Diyos. Sino ka man, lahat po tayo ay makasalanan. Nagiging matuwid tayo dahil nagsisi tayo sa ating mga kasalanan, tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at sa rintikang pagligtas ang ating buhay, kaya tayo ay naging katulad ni Kristo na siya'y banal at naging banal na rin po tayo. Kaya, so sa mga oras po ito, ay handa na ba tayo makinig sa salita ng Diyos? Amen. Amen. So bago yan, tayo muna po ay manalangin ang ating pong pag-aaralan.
pagbabalik loob sa Diyos. No? Pagbabalik loob sa Diyos. Na kung paano ba tayo magbalik loob sa Diyos. Kaya sa mga oras po ito, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong gabay at patnubay at pag-iingat po sa bawat isa sa amin at sa lahat ng narito, Panginoon. Kami po ay darako sa iyong mga salita. Kami po ay makikinig sa iyong mga salita na siyang pagkain ng aming espiritu. Dalangin namin, Ama, na pagpalayo po ang lahat na narito na ito'y aming maintindihan, ito'y aming maunawaan. Magiging lingkod, Panginoon, bigyan niyo po ako ng sapat na kalaman at karunungan upang may hayag ko po ang iyong mabuting balita sa lahat na narito, Panginoon. Hindi ako kanilang makikita, hindi ako kanilang mapapapurihan, kundi ikaw lamang, O Diyos. Sapagkat kami ay ginagamit mo lamang upang maging daluyan ng pagpapalang espiritual sa mga taong pinili mo at tinawag mo, Panginoon, sa lugar po ito, Diyos. Kaya purihin ka sa lahat na narito sa pangalan ni Jesus. Amen. So dito ay pag-aaralan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan, yung pagbabalik loob sa Diyos. Paano ba tayo makapagbabalik loob sa Diyos? Paano ba tayo makapaglilingkod sa Diyos? Ang sabi sa banal na kasulatan, ang pagbabalik loob sa Diyos, ang Diyos mismo, ang Diyos Ama mismo, ang gumagawa para makalapit tayo kay Kristo para makapagbalik loob sa Diyos. Ang Diyos mismo ang gumawa sa iyo para makilala mo ang ating Panginoon Kristo para makapagbalik loob ka sa Diyos. Ang sabi sa John chapter 6 verse 44 hanggang 47, ganito sinasabi ng banal na kasulatan, walang makakalapit sa akin, malibang akayin siya ng aking amang nasa langit, na nagsugo sa akin, at ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama ay natuto sa Kanya at lumalapit sa akin. Hindi ito nanguhulugan may nakakita na sa Ama. Ang nagmula sa Ama, ang tanging nakakita sa Ama. Pagkatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. So dito ay sinasabi ni Jesus Christ yung pagbabalik loob. Nasabi niya, hindi kayo makakalapit sa akin maliban dalhin kayo ng aking amang nasa langit. Kaya yung mga taong nakakakilala kay Kristo, yung mga taong sumasampalataya kay Kristo, sila ay dinala ng Diyos para makilala nila si Kristo, para mapaglingkuran nila ang ating Panginoon Jesus. Dahil si Kristo mismo ang nagsabi na walang makakalapit sa akin maliban akayin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. Kaya marami mga tao, kaya makikita natin ito ba't kakaunti lang ang nagpupuli sa Diyos. Napakarami namang tao sa hapilan. Kung lahat ng hapilan pupunta rito, hindi kayo kakasya dito. Pero bakit? Hindi lahat. Dahil pinili lang ng Diyos. Dahil ang sabi sa banal na kasulatan, ang pagmamatigas ng bayan ni Israel ay hindi panghabang panahon. Ito ay tatagal lamang hanggang sa makalapit sa Diyos ang kabuuhan bilang ng mga hintil. So may bilang lang ang mga hintil. Hindi lahat ng tao dito sa hapilan ay maliligtas. Kundi yaon lamang mga pinili ng Diyos upang makilala nila ang kanilang tagapagligtas na walang iba kundi si Kristo Jesus. At makikita mo yan kapag pinili siya ng Diyos, unti-unting lumalapit sa atin yan. At siya'y nakikinig ng salita ng Diyos. Katulad ko dati, bago ko nakakilala sa Panginoon, isa rin akong lasindero. Isa rin akong adik dito sa hapilan na ito. Pero dahil sa biyaya tabag ng Diyos, pinili niya ako. Nagkaroon ng gawain dyan sa labasan sa may basketball court. Nagkaroon dyan, habang kami ay nagja-jamming ng mga kaibigan ko dati, kung anong mga ginagawa namin, narinig ko ang tinig ng mga nag-aawitan, nagkakantahan tulad nito.
At ang narinig kong kanta, this is the day. This is the day. Oh, hinahanap ko yun. Hinahanap ko yung awit na yun. Hanggang masumpungan ko doon sa court na yun, sa Kundi. Alam mo kasi nagkukursado doon si Pastor John Rosales. Yun, doon ako nagsimula. At doon ko naramdaman na isa ko sa mga napili ng Diyos. Para makilala ko ang aking tagapagligtas. Amen? At nung makilala ko ang aking tagapagligtas, tinanggap ko si Kristo bilang Panginoon at siya rin tagapagligtas ng aking buhay. Ang nagpipersecute sa akin ang mga kaibigan ko ngayon. Dahil hindi nila ako maintindihan, hindi nila ako maunawaan. Dahil iba na ang sinasabi ko nung sinasabi ko dati. Ang sinasabi ko sa kanila lagi, puro salita na ng Diyos. Dati, puro mga pangsalibutan. Pero, nung ako nakakilala sa Panginoon, salita na ng Diyos, hindi na ako naiiyak. At tinatapoy na nila ako. Ang sabi na sa akin, oh, nandiyan si Buong Agin. Buong Agin na yan, Buong Agin na yan. Banal na yan. Baka masunog tayo. Iwas tayo, baka masunog tayo. Kasi banal na yan. Totoo. Amen. Dahil ang pagninanigura natin ay banal. Ang puno ay banal. Amen. Tayo mga sanga ay banal din. Amen po ba? Ang puno ay matuwid. Kaya tayo rin ay matuwid. Dahil kung anong bunga, kung anong puno, ang siyang bunga. Dahil sabi ni Jesus kasi hindi magbunga ang santol ng mangga. Kung ang santol ay puno, ang puno ay santol, ang bunga ay ano? Santol. Hindi pwede magbunga ng mangga. So doon nakikita natin na ang pagbabalik loob sa Diyos, ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan para makalapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Na sinasabi naman ng unang hari, chapter 18, verse 37, na sabi niya, pakinggan po ninyo ako, Yahweh, upang malaman ng bayan ito na kayo lang ang Diyos at nais ninyo silang manumbalik. Nais ninyo silang manumbalik. At ang paraan ng Diyos para manumbalik tayo, ang matagpuan natin ang kaisa-isang anak niya na sinugo niya dito sa mundong ito. Sabagat sinabi niya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya binigay niya kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mapalad ang nakakasumpong kay Kristo. Mapalad ang mga nakakalapit kay Kristo. Bakit? Sapagat napili siya ng Diyos. Amen! Para magbalik loob sa Kanya. Dahil kapag hindi ka napili ng Diyos, ikaw ang pinakakawawa sa lahat. Mayaman ka man dito sa mundong ito. Sa iyo na ang ari-arian ng mundong ito. Pero dahil hindi ka napili ng Diyos, ikaw ang pinakamahirap sa kabilang buhay. Amen! Dahil ang patutunguhan mo hindi langit, ang patutunguhan mo ay impyerno. Pero kung ikaw naman, ang Bible dito sa mundong ito, kubo-kubo lang, wala kang bahay, wala kang matirahan, pero nakilala mo ang iyong tagapagligtas, nakilala mo si Kristo, ang sabi ni Jesus Christ, alam kong mahirap ka, pero ang totoo, mayaman ka. Amen! Dahil nakilala mo si Kristo. Dahil pinili ka ng Diyos. At hindi ka maintindihan ng mga taong hindi napili ng Diyos. Dahil ang buhay nila sa mundong ito ay hanggang dito lang sa mundo. So doon ay makikita natin na sinasabi ng banal na kasulatan. Pangalawa, ang pagbabalik loob sa Diyos, si Jesucristo ang ginamit ng Diyos para makapagbalik loob tayo sa Diyos. Si Jesucristo ang ginamit ng Diyos para makapagbalik loob tayo
sa Diyos. Dahil ang tao ay nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Amen? Nung magkasala ang tao sa Diyos, nahiwalay tayo sa Diyos. Pero dahil sa biyaya at tabag ng Diyos, ginamit niya si Kristo para ikaw at ako ay manumbalik sa Kanya. Ang relasyon mo dati ay may balik muli at magdamit mo mapasayo muli ang nawala sa tao na buhay na walang hanggan. Sabagat ang tao nilalang ng Diyos ayon sa Kanyang wangis, ayon sa Kanyang larawan na katulad ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngunit nang ito'y magkasala sa Diyos, naputol at nawala sa Kanya ang katulad ng Diyos. Amen! Nawala sa Kanya ang buhay na walang hanggan. Pero ginamit niya si Kristo para may balik muli sa atin ang nawala sa atin na buhay na walang hanggan. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan. Sa Gawa chapter 4 verse 12, ang sabi ng banal na kasulatan, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang ipangalan na ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos para sa tao upang tayo ay maligtas. Ang sabi sa banal na kasulatan, kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa sino ng langit ang Kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos para sa ating kaligtasan. Siyang ginamit ng Diyos para magkaroon tayo ng panibagong relasyon sa Diyos. Mapanumbalik ang ating init at pananalig at pananampalataya sa Diyos. At matatagpuan natin ito sa pamamagitan ni Kristo. Ang sabi ni Jesus Christ sa John 14:6, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." So walang sino man makakapunta sa Diyos maliban masumpungan niya si Kristo sa buhay niya habang siya narito sa mundo nito. Ba't ko sinabi na habang ikaw ay narito sa mundo nito, dahil sa ayaw mo sa hindi, lalagutan ka ng hininga ng Diyos. Amen? Tatanggalin ng Diyos ang buhay mo sa hindi mo inaasahan. May sakit ka man o wala, gumagawa ka man o natutulog, kumakain ka man o nagpapahinga, pwede kang kunin ng Diyos. Pero bago mangyari yan, binigay si Kristo para makilala mo siya upang malaman mo ang daang papuntang langit. Amen? So siya ang ginamit ng Diyos para ba tayo makapagbalik loob sa Diyos. Ang sabi niya sa Romans chapter 5, verse 1, sapagat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating panampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos. Amen! Dahil yun ang ginamit ng Diyos para makapanumbalik tayo sa Diyos. At maibigay muli sa atin ang buhay na walang hanggan, na nawala sa panahon ni Adan at ni Eva. At ang buhay na walang hanggan, wala po rito sa mundo. Ang sabi sa Biblia, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaari magmana ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang sabi sa banal na kasulatan, sa John chapter 5 verse 13, isinusulat dito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Amen! So doon ay sinasabi ng Biblia kung paano tayo makapanumbalik sa Diyos. Kailangan makilala mo si Kristo. Sumampalataya ka kay Kristo. Ang sabi doon sa Romans chapter 5, verse 18 to 19, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilan tayong mga kaibigan at hindi nakaaway at pinili niya kami upang ang iba pang mga tao ay maging kaibigan din niya. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao'y ibinilang ng Diyos na kaibigan at nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan.
Amen! So doon, kapag nasumpungan mo, nakilala mo si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, mayroon ka ng pagkakataon na magbalik loob sa Diyos. Payapa na ang buhay mo. Amen! Dahil may relasyon ka na sa Kanya. Nasumpungan mo na ang tanging daan. Nasumpungan mo na. Kaya doon sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, sapagat isa ang Diyos at isa at tanging si Kristo lamang ang taong tagapamamagitan sa atin sa Diyos. Ang sabi sa Biblia, sa 2 Timothy chapter 2 verse 5, sapagat isa ang Diyos at tanging si Kristo lamang ang taong tagapamamagitan sa atin sa Diyos. Kaya kapag hindi mo pa nasusumpungan sa Kristo, hindi mo masusumpungan ang panunumbalik at relasyon mo sa Diyos. Kaya doon ay sinasabi ng banal na kasulatan na ang panunumbalik kay Kristo, ang panunumbalik sa Diyos, ang ginawa niya ay walang iba. Ang ginamit niya ay ang ating Panginoong Jesucristo para makilala mo siya at makapaglingkod ka sa Kanya ng totoo at ng lubusan. Kaya malinaw ang sinasabi ng Diyos na ang pagbabalik loob sa Diyos, si Kristo ang ginamit ng Diyos para makapanumbalik tayo sa Diyos. Pangatlo, ang pagbabalik loob sa Diyos, ang Espiritu Santo ang ginamit ng Diyos bilang tatak sa mga taong nanumbalik na sa Diyos. Amen! Ang Espiritu Santo ang ginamit ng Diyos. Sapagat ito, sinasabi ni Jesus Christ sa John chapter 14, verse 15 hanggang 17, ang sabi niya ay ganito, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Mananahan siya sa inyo bilang tatak na kayo ay pinagkalooban na manumbalik sa Diyos. Siya ang tagapagtanggol natin. Siya ang gabay natin. At kaya tayo nakikilala ng sanlibutan na tayo ay mga anak ng Diyos. Dahil yan ang palatandaan at tatak na ikaw ay pinili at tinawag ng Diyos. Ang sabi sa banal na kasulatan sa Gawa chapter 2 verse 38, ang sabi ng Biblia, sumagot si Pedro, pagsisiyan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Kaya lahat ng nabautismohan sa magpalataya kay Kristo, nagsisi na ng mga kasalanan at nagbabautismo. Ang sabi sa Biblia, ipinagkaloob sa iyo ang Espiritu Santo bilang tatak na ikaw ay nagbalik loob na sa Diyos. Amen! Makikita po yan ng mga namumuhay sa spiritual na meron kang liwanag sa loob ng iyong katawan. Sapagat nananahan po sa iyo ang Espiritu Santo. Nasabi doon sa Ephesians chapter 1, verse 13 hanggang 14, ang sabi sa Biblia, kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos
para sa atin hanggang sa makamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kadakilaan. So dito ay sinasabi ng banal na kasulatan, nalalaman mo na ikaw ay nakapagbalik loob na sa Diyos dahil binigyan ka niya ng tatak at tinanggap mo ito mula na kay sumampalataya at nabautismuhan kay Kristo. Amen! Mula na kay sumampalataya, naniwala kay Kristo at ipinagkaloob sa iyo ang Espiritu Santo. Sa Ephesians chapter 4 verse 30, sabi niya hanggang 32, at huwag na niyong saktan ang kalooban ng Espiritu ng Diyos, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manglalait o mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at manuwain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. So doon ay sinasabi ng Biblia na ang tatak na ibinigay sa iyo ng Diyos kapag ikaw ay gumagawa ng kasalanan, kapag ikaw ay nakagagawa ng kasalanan, namimighati ito. Amen? At mararamdaman mo yan dahil nangungusap ang Espiritu Santo sa konsensya ng tao, sa konsensya mo kapag nakakagawa ka ng kasalanan. At sinasabi sa iyo ng Espiritu Santo, magsisi ka at humingi ka ng tawad sa Panginoon upang ikaw ay kanyang patawarin. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan na tayo ay pinatatawad ng Diyos at ipinagkaloob sa atin ang kanyang Espiritu bilang tatak ng pagkahirang sa atin ng Diyos. Bilang tatak. So malinaw na sinasabi ng Biblia na ang pagbabalik loob sa Diyos, ang Espiritu Santo ang ibigay sa mga tao bilang tatak ng pagkahirang sa kanila. Bilang tatak na sila ay pinili ng Diyos. Ayon sa Roma chapter 8 verse 9 hanggang 17, ngunit sabi niya, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nanatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang tao ngayon. Ngunit dahil nanaan sa inyo si Kristo, mamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ninyo ay buhay, sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. Kung nananaan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Kristo Jesus, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan din ng kanyang Espiritu na nananahan sa inyo. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas ng hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa katawang makalaman. Sabagat mamamatay kayo kung kayo'y mamumuhay. Kayo sa mamumuhay sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawan makalaman, mabubuhay kayo. Ang lahat na pinatubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sabagat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo gawin mga alipin na buhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo gawin mga anak ng Diyos. Kayo'y mga anak ng Diyos. Kaya nakakatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu ng patutuo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kamang mga anak ng Diyos at tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo sapagkat kung kayo
sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama rin niya sa kanyang kaluwalhatian. So dito ay sinasabi ng banal na kasulatan na ang pagbabalik loob sa Diyos, ang Espiritu Santo ang ginamit ng Panginoon bilang tanda at tatak na tayo ay nagbalik loob na sa Diyos. Amen! Tayo'y nasa Kanya na. Kaya nakakatawag tayo sa Diyos ng Ama ko. Nakakatawag tayo sa Diyos bilang Ama natin habang tayo ay narito sa mundong ito. Hindi lamang sa mundong ito, maging sa kabilang buhay. Last but not the least, ang pagbabalik loob sa Diyos, ang instrumento ng Diyos sa pagbabalik loob sa Diyos, ito ay sa pamamagitan ng kasulatan. Ng banal na kasulatan. Yung Biblia na hawak natin. Yan ang ginamit ng Diyos. Instrumento niya para tayo makapagbalik loob sa Diyos. Dahil kapag wala ang Biblia, wala po tayo dito. Amen! Wala po tayo at hindi tayo makapaglilingkod sa Diyos. Dahil ang tanging paraan ng Diyos para makilala natin siya ay walang iba kundi ang Biblia. Ayon sa 2 Timothy chapter 3 verse 15 hanggang 17, mula pa sa pagkabata, alam mo na, ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng panampalataya kay Kristo. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiyan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid ng likong gawain, at sa pag-akay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. So, ang guide para makilala natin ang Diyos ay walang iba kundi ang Biblia. Ang banal na kasulatan. Kaya mapalad ang mga taong naniniwala sa Biblia. Mapalad ang mga taong nagbabasa ng Biblia at naniniwala sila na ang Biblia ay salita ng Diyos. Kapag binabasa niya ang salita ng Diyos, ang Biblia, ang Diyos mismo ang nangungusap sa Kanya upang makilala niya ang tunay na Diyos. Sa John chapter 1, verse 8 hanggang 9, ang sabi niya, huwag mong kaligtaan, basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasad doon. Sa ganoon, magiging masagana ka at magtatagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo, ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay makakasama mo saan ka man magpunta. Amen! Kapag binabasa mo ang Biblia, ang kailangan mo, laksan mo lang ang loob mo. Dahil ang salitang pininiwalaan mo ay walang iba kundi ang Diyos. Siya yung gumagabay sa'yo. Siya yung nagpapatnubay sa'yo. At siya yung nagtuturo sa tamang landasin. Kaya sa 2 Peter chapter 1, verse 19 to 21, ang sabi niya ay ganito, kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makakabuting ito'y pagkukulan ninyo ng pansin sapagkat tulad ito sa isang ilaw sa kadiliman na tumatanglaw sa inyo hanggang sa sumikat ang araw ng Panginoon at magliliwanag sa inyong mga puso ang bituin sa umaga. Higit sa lahat, unawain ninyo, walang makapagpapaliwanag ng alimang propesiya sa kasulatan sa sariling kakayahan. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban ng lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos
at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya doon ang sabi ng Biblia, ito lang ang tunan natin ng pansin, ang Biblia. Dahil sa pamamagitan nito, nalalaman natin kung paano tayo makapagbalik doon sa Diyos. Tinuturo sa atin ang tamang landas dahil ang gusto ng Diyos yung maniwala tayo sa kanyang mga salita. Na kanyang mga salita ang siya naging gabay ng bawat isa sa atin. Ang sabi niya sa Hebrew chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng ating kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at utak sa buto, at nakakalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Amen. Ang salita ng Diyos ay buhay. At marami nang binago nito. Marami na ang nakalaya nito dahil sa paniniwala nila ng salita ng Diyos. Ang sa Biblia ay salita ng Diyos. At darating ang araw na ang Biblia niyan ay mawawala. Darating ang araw, ang banal na kasulatan ay mawawala. Pagdating ng takdang panahon, kailan mangyayari yan? Kapag naihayag na, naipangaral na ang mabuting balita sa lahat ng dako ng sulok ng daigdig, at ang salita ng Diyos, ayan ay mawawala. Bakit mawawala? Dahil ang salita ng Diyos ang siyang pagkain at tubig natin. Amen? Ayon sa Amos chapter 9, Amos chapter 8, verse 11 and 12, ang sabi ng Biblia, darating ang panahon na pairaning ko ang tagutom sa buong lupain. Magugutom sila hindi sa pagkain, mauuwaw sila hindi sa tubig, kundi ang kanilang kagutuman at kauhawan ay ang aking mga salita. Hanapin nila ang salita ni Yahweh, subalit hindi nila masusumpungan. Pupunta sila sa ilaga, timog, kanluran at silangan upang hanapin ang salita ni Yahweh, subalit hindi nila ito masusumpungan. Bakit? Sapagkat ang layunin ng salita ng Diyos upang hanapin ang mga anak niyang naliligaw, upang hanapin ang kanyang mga pinili. Kaya sabi ni Jesus Christ, humayo kayo sa buong sanglibutan at ipangaral ninyo ang mabuting balita, upang ang sinumang sumampalataya ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Kaya mapalad ang mga taong nakakarinig ng salita ng Diyos, sapagkat yun ang instrumento ng Diyos para tayo makapanumbalik sa Diyos. Amen? Sa Romans chapter 15 verse 4, ang sabi ng Biblia ay ganito, ano man na isulat noon ay isinulat para sa ating ikatututo, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakasan ng loob mula sa kasulutay, magkakaroon tayo ng pag-asa. Magkaroon tayo ng pag-asa kapag binabasa natin ang Biblia. Habang binabasa natin yan, natututo tayo. O hindi ka man marunong magbasa, nakikinig ka sa mga tao nagbabasa, natututo tayo. Amen? Nakikinig ka sa mga tao nangangaral mula sa salita ng Diyos, mula sa Biblia, natututo ka. Dahil yan ang instrumento ng Diyos para ikaw ay makapanumbalik sa Diyos. Ang sabi niya sa Pahayag chapter 1 verse 3, mapalad ang mga bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa propesiya nito at tumutupad sa nasusulat nito, sapagkat malapit na itong maganap.
Mapalad ka kapag nagbabasa ka ng Biblia. Mapalad ka kapag nakikinig ka ng mula sa Biblia. Mapalad ka kapag na sinusunod mo ang napapakinggan mo mula sa Biblia. Kaya salamat. Nawa, meron tayo naiintindihan. Meron tayo naunawaan kung bakit kailangan natin magbalik loob sa Diyos. Kung paano tayo makapanumbalik sa Diyos. Una, babalikan ko lang yung apat natin na pag-aralan. Una, ang pagbabalik sa Diyos, ang Diyos mismo ang gumawa para makalapit tayo sa Diyos. Si Kristo ang ginamit ng Diyos para makalapit tayo kay Kristo. Pangalawa, ang pagbabalik sa Diyos, si Kristo ang ginamit ng Diyos para makapagbalik loob tayo sa Diyos. Pangatlo, ang pagbabalik loob sa Diyos. Ang Espiritu Santo ang ginamit ng Diyos bilang tatak sa mga taong nakapagbalik loob na sa Diyos. May tatak ka na. Kung baga sa ay silyo. Pagpasok mo sa pintuan, may silyo ka na. Pag umuwi ka sa bahay mo, kahit saan ka pumunta, makakapasok ka dahil may silyo ka na. Ang walang silyo, hindi makakapasok. Parang ticket sa sinihan yan. Amen? Pag wala kang ticket sa sinihan, hindi ka makakapasok. Yan ang tatak natin para makapasok tayo sa buhay na walang hanggan. Tatak mo yan, kapatid. Pag nalalagutan ka rito sa buhay mo sa mundong ito, nalagutan tayo na hindi natin inaasahan, tatak yan na ibinigay sa atin ng Diyos. Ibinigay sa atin ng Diyos yan bilang tatak ng pagkahirang sa atin ng Diyos. Kaya purihin ang Panginoon sa oras mo ito, nawa ay meron tayo naiintindihan, meron tayo naunawaan patungkol sa salita ng Diyos. Kaya purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon, tayo po ay manalangin. Pasalamatan po natin ang Diyos sa kanyang mga salita. Panginoon, maraming salamat sa inyo po mga salita na aming napakinggan. Pagpalain po ang lahat na narito at kahapon. Ikaw, Panginoon, ang patuloy po na magpala po sa kanila. At yung mga salita, O God, na aming napakinggan, ay tinagig pagkain ang aming espiritu at lumalakas ang aming buhay espiritual upang lumalim at lumago ang aming pamumuhay espiritual, Panginoon. Kaya purihin ka, samahan niyo po kami sa lalapin namin gawain sa pangalan ng Jesus. Amen. Mako na po tayo sa ating pagbibigay. Bigay ng bukas sa kaluban. At hindi na bibigay tanggaman. Tatawagin pa natin brother na si Brother G. Awit ka. Special number ka pala. Si Sister Carolina. Tayo mong sa Panginoon. Galing natin
manalangin sa ating atin. Sabi ng Panginoon, yung sa ikalawang Korinto, chapter 9:6, tandaan niyo ito, ang nag-aasik ng konti ay mag-aani ng kaunti. At ang nag-aasik naman ng marami ang dahil. Ang bawat isa ay dapat magbigay yun sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipigitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. So, ipagpo natin. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw ito, God. Maraming salamat sa inyong salita niyo, God. Kung hindi namin, Panginoon, God. Maraming salamat, Panginoon, sa mga narinig, God. Unawain ko bakit may gawain, bawat hindi, God. Sapagkat po ay para sa ito, God. Upang po, Panginoon, ang naniwala sa iyo, God, ay malumbalik. Maraming salamat po sa kawan sa kanyang mensahe. Lord, kung meron pa pang kakulangan sa aming gawain, God, dapat po Panginoon, magdala ng pupunod, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na may mga sungit, mga problema, God. Upang po, Panginoon, ang lumago po, Panginoon, sa lahat ng dagot, Panginoon, sa pangangaral ng sila, Panginoon, God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga nagbigay, Lord God. Lord, ibalik sa kanya po, Panginoon, upang may magamit sa aming paglago. Anong bagay sa mga pagkain, Lord, padala ko po, Panginoon, dito, hindi kami po magkulangan, Lord God. Pagkusip, Panginoon, ang mga nangyawala sa Panginoon, ang pasaganahin po, Panginoon, na hindi maglindahan sa iyo, Panginoon. Lahat po ng mga kakulangan po, Panginoon, ito po magpupuno. At maraming salamat sa aming barangay po, Panginoon. Kahit siya naman po, Panginoon, sa mga kagawad niya. Pagpalayan sila po, Panginoon, patuloy sila na gumagawa sa aming gobyerno, sa lugar ng God. At Lord, po, Panginoon, hindi po, Panginoon, lugar sa mga sakulang Lord. Maraming salamat, Panginoon, at ikaw po pa magpupay sa lugar ng God. Na hindi walang mawaan sa mga sakulang. Maraming salamat, Panginoon. Pagdalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Okay, announcement po. Mamaya po, ay meron tayo darating sa Benguet County. So, alam po, hindi po natin inalim sa Benguet County. Bukas, meron tayo darating sa chairman, sa kanya po opisina. Request po yun na hapon at naratapos po tayo ng worshiping. Dito rin, tinaro po ng linggo. Meron gawa ko dito. Alas 10 hanggang alas 12. No? So, dalawang oras po. Dito sila dalawa. So, yan. So, yan yung mga activities ko natin. At mamaya, meron tayong discipleship training. No? Alas 6 ng gabi. Mag-start po tayo. At mamaya siya, pag-usapan lang natin yung paglalagay ng cortina, no? Sabi ng Lucis, pwede ba yung cortina para dito ng gusto. Yung sa akin na, mas maganda ngayon para kahit pa paano, nakakarinig sila ng salita ng Diyos. Sabagay, yun, pag-usapan natin ng Diyos. Huli ng Panginoon, yung mga na-offer po natin, ay binibigyan po natin yan ng mga instrument. Di ba nakaraan, minsan sabi nga, parang nakakawa ang ating pastor. Itong mic, ilagyan ng tali. Kala mo, kulubi. Sabi nga, ang Diyos natin mayaman, di ba? Kaya, nakabag po ako. Sabi ko, sa gawain naman ng Diyos yan. Kaya, nung Webes, pumunta kami ng Quiapo, kaya bumili tayo ng stand, mic stand para hindi mahirapan ng ating pastor sa pag-aawit, yung mga anong nawala sa atin sa church, di ba? Madami, pero unti-unti natin yan
unti-unting ibabalik ng Diyos yan sa atin. Sabi nga, magtiwala lang tayo. Hindi lang maniwala, ha? Magtiwala. Dahil ang pagtitiwala, galing yan sa Panginoon. Kasi pag naniniwala lang tayo, hanggang doon lang tayo. Sa tao lang, di ba? Kaya yung pagtitiwala natin sa Panginoon, ito ay ibibigay niya sa atin. Di ba? Kaya magtiwala lang tayo sa Panginoon. Kaya sa mga oras na ito tayo tumayo, tayo ay aawit ng huling awit sa Panginoon. Maraming salamat sa tagumpay na pinagawin po sa amin. Salamat sa mga salita ng Diputado ng Speaker habang kami ay sa mga ng Diyos. Maraming din namin lahat ang narito sa patuloy po pagparaan po noon ang kanyang pamahanap buhay, ang kanyang negosyo, trabaho, mula lunes hanggang sa bago pa noon ay sumakanila ang kanyang mga pagpapala. Financially, materially, at spiritually. At hindi kalata noon, ang kanilang katawang physical pa yun ang ginagamit nila habang sila ilalagay sa mundong sa Diyos upang magampanan ang tungkulin na ipinatulog ito sa kanilang Panginoon. Ay patuloy na itong palakasin at patuloy na bigyan ng kalakasan pa yun sa mga hospitals. Kaya Lord, kung paano kami ingatan sa aming pagtulong sa labang tubag na pinupuno ng kagalaan, kapayapaan o Diyos, at gandin o Diyos, uwi kami sa kanya-kanyang mga tahanan na puno-puno ng kagalakan at kapayapaan at pagpapala na nagbumula sa iyo, God, sa maamin ang iyong pagpapala ngayon at hanggang sa iyong pagbabalik sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus, sa natin masabi niya, Amen. Ako'y nasa kasama ka. Jesus ko na, sa Panginoon.